Hello po sa ating lahat. Good day. Ilang oras na lang, bagong taon na. Babay 2025. Welcome 2026. Ngayon, bilang isang Pilipino, ang simpleng wish ko lang sana ay dapat yung mga nangyayari sa taong ito ay hindi na mangyayari sa incoming year na 2026, ano. Okay. Lalong-lalo na sa politics natin. Sana magkaroon ng pagbabago sa pananaw ng mga Pilipino ukol sa mga nangyayari. Sana maging realistic tayo. Sana isipin natin yung kabutihan ng bansa, hindi yung kabutihan ng ilang politiko diyan, ano, o ilang grupo. So, ito yung halimbawa, ano. Sa ngayon, ang government through President PBBM ay gumawa ng hakbang para malabanan yung mga anomalya sa iba't ibang bahagi ng ating government, specifically sa DPWH. So, para sa akin, that's a good thing. That is a good move. Ako, bagamat hindi ko ibinoto yang si PBBM, ako ay naniniwala na tamang direction yan para ma-address once and for all yung problema ng Pilipinas with regard sa graft and corruption. Kung tignan mo ang history, that is the first time na ang chief executive ng Philippine government ay gumawa ng isang move na talagang ma-reveal yung mga sources ng katiwalian, ano. Okay. Ngayon, sa nakikita natin, siyempre maraming umaangal, lalong-lalo na yung mga affected. Siyempre ikaw nga naman malalaman yung kaluko na ginagawa mo. So, lalaban ka. Whatever happens, ano. Yan. Yun naman ang senaryo. Kaya expected na ang mga involved ay gagawa ng hakbang yan para ma-discredit ang ginagawa ng ating government. Okay. Ngayon, dapat iisip natin ito, ano, yung mga people na involved yan ay hindi basta-basta tao ang mga yan. Sila ay either elected officials o kaya career service officials. So, mayroon silang kapangyarihan. Hindi lang sa politics, kundi sa connection, etc., etc. Then, mayayaman ang mga yan. Okay. Ayon sa investigation, bilyon ang nakurakot ng mga yan. So, easy money. Pwede nilang gamitin yan to discredit the government. Pagkatapos ang mga yan ay, siyempre, may media power ang mga yan. So, in other words, mayroon sa mga media coverage na mga reporters, mga journalists, mga writers, newscaster, o vlogger, etc., etc., na pabor sa kanila dahil sila ay binabayaran. Ganun lang, as simple as that. Kaya bilang Pilipino, dapat suportahan natin ang government. Huwag nating yung mga atat na maging presidente, dapat mag-antay sila ng 2028. Hindi lang ganyan rally pagkatapos the next day daw uupo. Dapat hindi ganyan. Otherwise, parang anarchy ang mangyayari if laging ganun ang senaryo. So,
So, yung mga lalong-lalo na yung mga didilis, wake up. Malaya kayong form whatever opinion na mayroon kayo. But then, ang masasabi lang natin ay, ikwan nga ninyo, i-analyze maigi, i-examine ninyo yung mga, kung, halimbawa, yung mga fake news na ikinakalat ay totoo. Like for example, lagi kong nababasa, 100% ng mga Pilipino ay pabor sa mga Duterte. Ay nako, malaking budol yan. Malaking kasinungalingan. Bakit? Lahat ng mga Pilipino, ako against Duterte. Yung mga kapitbahay ko against Duterte. Marami akong kakilala against Duterte. So, bakit nagkaganon na lahat ng Pilipino ay pabor sa mga Duterte? So, budol. Okay, so sana yan ang masasabi ko lang. Suportahan natin ang ating government na ma-reveal yung mga katiwalian na nangyayari. So, Happy New Year! Sana let us be positive for this coming year. Muli, thank you. Sana suportahan ninyo ang ating platform. Maraming salamat.